inutusan ako ng CEO ko na mag-maneuver ako sa right side, bali US direction yon. Malapit na lang yung kalaban eh. Mga nasa 10 meters lang. Nadyan lang sila, ganun lang kalapit. Yung iba, mga walls na lang siguro yung pagitan nila. Yan. Kami, maneuver ko sa kabila para ma-shift na rin yung ma-shift na rin yung focus ng kalaban dun sa leading namin para kung mag-maneuver ako dito, galawin ko sila, ma-shift yung focus nila, ma-extricate namin maigi yung wounded namin na tropa doon. So yung ginawa ko, nag-maneuver ako sa kabila, bagbag, tas kalamitan. Nung pinestong ko na, hanggang bewang ko lang yung wall na cover ko noon. Kasi sira na yung mga building noon eh. Binuguhan kami ng kalaban. Sniping, bang, bang, bang. Sabi ko, nakadrop lang kami. Sabi ko, pero bugbag pa rin ng bagbag. Sabi ko, drop lang, kuha nyo yung ulo nyo. Sabi ko, tapos return fire din kami, bagbag, ganyan. Tapos nung nagbabagbag na sila, sabi ko sa tropa ko, sige lang, kaya na to, no, huwag kayong matakot. Lalo na may mga kasama kaming pribado, sabi ko sa section sergeant ko, Dong, alalayan nyo yung mga pribado natin dyan. Sabi ko, Sergeant Andres pala, alalayan nyo yung mga private natin dyan. Sige lang, kaya natin to. So yun nga, magbanpalo ko. Talagang mahirap din yung napaluan kong area kasi sa right side nun, wala, kawan na rin. Bali sunog na, tas clear na rin. Yung naging pwesto ko, yung putok ng tubo is nasa pang isang dipa ko na lang eh. Buti may wall eh. Talagang ramdam mo yung gumaganon yung pader ba sa yung pinagkakabiran namin na pader. Tapos doon ko din nakita na that time na kung paano ibigay din ng tropa yung sarili nila para sa section ko. Makita mo na mangaway din talaga sila. Pag sinabi mong sige, gapahin lang natin yan. Lakasan na lang ng loob. Talagang walang silang alinlangan na sumunod. So, yun yung sabi ko kagandahan na nakita ko din sa kanila na ranger talaga. Kahit sabihin mo sa kanila, kahit alam naman natin na nasa panganib yung buhay nila, pero nandun pa rin yung susunod din sila. So, yun yung naging highlights din na nakita ko sa Didalakang section. So, ganun, habang naggagawa kami ng daan, sa minanyubiran namin, na-trap din kami sa doon kasi yung focus na ng kalaban ay sa amin na rin. Sa kaliwa namin, sumasabog yung, di na lang alam kung ano na yung sumasabog nun eh. Tapos narinig ko sa radyo, yun na wounded na yung CEO ko. So that time, pagkasabi, hindi ako isang tanto na bumalik agad na puntahan ko yung posisyon ni Captain Lansang. So, pagkapalo ko ng tropa doon, pagtingin ko pa sa tropa, nakita ko yung dalawang tropa na kung titingnan mo yung kulay ng uniforme natin is green. Nung tiningnan ko yung kulay nila is kulay puti na eh. Kulay puti na yung mga uniforme namin, tas uling-uling na yung muka. Sabi ko, warrior na to. Puntahan ko si CEO. Nakita ko, ina-applyan siya ng first aid. Sabi ko, Sergeant, i-back natin dun sa danger area si CEO. Mas ilapit natin dito sa likod. So, nahirapan din kaming unang ikuan si CEO kasi yung dinaanan nila is yun yung lane of fire ng kalaban. So, pinagawan ko ng
ng daan, pinasira ko yung bintana na may grills para lang ma-exit namin kaagad yung wounded namin na namang dalawa. So, yun ang nangyari na-exit namin sa safe zone yung sinasio, apply. Yung kagandahan pa, doon naman ako nakakita ng isang leadership na kagandahan ng isang scout ranger. Yun na nga, nakita ko yung commander officer ko, wounded that time. Makita mo na yung physical description niya noon that time. Paano na siya? Parang nagpipil na siya. Pero hindi niya pa rin kalimutan mag-briefing sa amin kung anong gagawin namin. Kahit tumutulo na yung dugo niya, nag-briefing pa rin siya sa amin. So that time, sinabihan ko na lang yung section sergeant ko na siya na yung mag-lead ng extrication ng CO namin na malapit sa KGK building. Salamat kami na malapit lang din yung pick-up point ng mga wounded at na agapan yung mga wounded namin. So that time, hinold nung section, nung leading team, yung natitira yung area nila. So ganoon pa rin yung bagbag, tapon ng granada, habang re-replenish kami ng mga bala namin. Bagbag pa rin yung pinipestuhan. Ayaw kasi naming iwanan yung nakuha na naming position that time. So pinapestuhan namin, bagbag pa rin ang bagbag doon. So mga 11 na yung oras na noon, may bigla na namang malakas na sumabog sabi ko, tay, doon mismo sa may leading namin, yung naka-hold na tropa namin. Sabi ko, yun na nga, positive. Mayroon na naman kaming dalawang na casualty doon. So, kuhanan sila ng granada. So, ganoon pa rin yung process, strict kasi ayaw naming patagalin yung tropa namin doon. Kasi kung patatagalin namin, yung probability na mapasama pa yung lagay niya is kung magtatagal siya sa area. So dapat, sabi ko, extricate ka agad, dalhin sa PUP. So yun yung naging highlights namin nung yung day na yun. Same pa rin yung process naman. Bali, clear kami ng area. Nang dumating na rin yung time na sa paglabasan na yung mga hostages, yung naging tasking ng 15 SRCs, kami yung magre-receive yung hostages at saka yung mga surrender na MNLF. So kung during nung operation, sabi sa amin na more or less yung kalaban is hindi na tataas ng 20 persons. So that time nung nakita namin na nasisipaglabasan na yung mga MNLF, nagsusurrender na sila, sabi ko, kaya pala na marami pa ring na nakakaswerte na tropa kasi grabe din talaga sila. Unang wave nung surrender nila is umabot ng 30. So lumampas pa dun sa expected namin na nakalaban. So sabi ko, ang dami pa pala. Tapos kalaunan ng mga bandang gabi, mayroon na namang second wave nung mga MNLF. Umabot na naman sila ng mga 12. Ganun pala karami yung nandun na mga MNLF
sa last defensive position nila. Na total sa kabuuan siguro mga nasa 55 siguro yung mga na captured natin na MNLF. Sentro, maraming firearms yung nakuha natin sa operation ng Zamboanga City. Most especially doon sa lugar ng Santa Barbara at sa Santa Catalina. Tapos nung nakuha na yung area, naging okay na. Kung titingnan mo yung pinestuhan ng kalaban, naikuha ko na yung pumuputok pala sa amin sa target 17 is yung sa area na yun. Kaya pala nakita ko sa target 8 na siguro mga nasa mga 2 to 300 meters lang. Sabi ko kaya pala na may pumuputok, kitang-kita nila kami. So sa kabuuan, masasabi ko lang na kahit na nagkaroon yung kampanya namin ng 6 na wounded personnel, casualty, including yung commanding officer ko, nagpapasalamat pa rin kami at nakabalik kami dito sa regiment na buo at buhay na buhay. Yun lang yung masasabi ko sa naging operation namin sa Zamboanga City against Moro National Liberation Front under Commander Javier Malik.